we are to find. So where you lead me, I will go. Touch my lips by your strength, I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. I will If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray. If my people, which are called by my name, shall seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven. Then will I hear from heaven. Then will I hear and will forgive their sins. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, I will forgive their sins. I will forgive their sins. I will forgive their sins. And pray.
Amen. God first morning po sa lahat. If my people, which are called by my name, sabi, no? Kung sino raw kung mga tao daw niya ay tinatawag siya by name. Lord Jesus, ano dapat gawin ng mga tao? Humble themselves and pray, magpakumbaba at manalangin. Ngunit, ang karamihan sa atin ay hindi marunong magpakumbaba at manalangin. Ano po? Kaya, naniniwala may Jesus, may Diyos, pero hindi nagpapakumbaba at manalangin. Anyway, ngayon alam natin ang gagawin. Ano po? So, God first morning po sa lahat na nasa live ngayon. Salamat sa inyong patuloy na pakikinig. Sister Vicky, ako naunahan dyan sa comment box. Magandang umaga po. Sister Emelinda, Sister Belinda, si Ate Mitch, Sister Elizabeth Erese, Sister Sweetie, good morning po. Si Nanay Nerissa, happy midweek nga pala, no? Ang bilis ng panahon, midweek na agad. Sister Josephine, patuloy na natin kasama si Sister Open. The regulars na siya ngayon, ano? God bless po sa inyo dyan, sa inyong pamilya. Sama na rin si Brother Elmer, ano po? Alam ko nandyan din siya, no? Sister Janet, at Sister Wilma Fernandez. Si Pastor hindi nakapag-record na ubusan siya ng data, mga kapatid. Ano? Sa Gimba, meron siyang internet sa church, may wifi dito sa kanila. Talagang data lang, kaya pag naubusan, talagang maghihintay ng umaga para magkaroon ng data makabili. No? So, ayan, ganun pa man, patuloy natin ang ating pag-aaral. Basahin natin to at mag-reflect tayo. Ano po? So, ang panahon ng pagkakawatak-watak, ika-4 na bahagi. Bago tayo magsimula, tayo muna yung manalangin, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa panibagong buhay at kalakasan na inyo pinagkaloob sa amin sa umaga nito. Salamat at muli nyo kaming ginising sa aming pagkakatulog na kami ay makapakinig muli na inyong mga aral dito sa Discipleship Ministry, kayo din mamaya sa God First Morning. Dalangin namin na bigyan niyo po kami ng karunungan upang amin itong maunawaan at malaman namin ang kahalagahan nito na history na ito para sa amin. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, tayo magpasimula. Ang panahon ng pagkakawatak-watak, ika-4 na bahagi. Sa Hebrew 11 verse 3. Sa pananampalataya ay naunawaan natin. Maunawaan kasi natin talaga sa pamagitan ng pananampalataya. No? Wala tayong pananampalataya, paano natin mauunawain? Ayaw nga natin maniwala, di ba? So, yan, ano? So, ang pag-unawa ay hindi madaling dumating. Lalo na kapag lubos na kailangan natin ito. Kapag niyayanig ng ating kalituhan, ang mismong puntasyon ng ating buhay. Yan, sa panahon kasi nila nalito sila, no? Kaya parang nawala yung mga pananampalataya nila doon, ano? Hindi dumating si Jesus, October 22, so nalito sila. Ano ba nangyayari? So, yan. Parang nawala yung kanilang pananampalataya. So, halos imposible para sa atin na nabubuhay ng higit sa 160 years pagkatapos ng kabiguan ng noong October na maunawaan ang lalim ng kalituhan at kaguluhan na pinagdadaanan ng mga milerismo. So, ayan, ano, grabe 160 years. Tapos ay nabigo sila, di talaga nila maunawaan, ano, nalito ang mga tao ng panahon na yun, ano. At kaya nga sila nagkawatak-watak dahil sa kanilang pagkalito. No? Mayroon mga kasagutan tungkol sa nangyari no October 1844. Ano kaya yung mga kasagutan na yun? Gaya ng nabanggit natin sa nakalipas na 3 araw, ang bahagi ng spiritualizer, ayan, isa yan, naniniwalang sila ay tama sa oras at sa kaganapan. So, ayun, isang grupo yung spiritualizer. Sabi nila, tama sila sa kaganapan at sa oras. Patuloy natin. Nagsabi na si Kristo ay talagang dumating noong October 22. Tuloy natin. Sa kabilang banda, ang mga Adventista sa Albany ay nagsabi na sila ay nagkamali sa oras. Ngunit tama sa kaganapan na magaganap sa katapusan ng 2,300 days. Tuloy natin. Ibig sabihin, walang propesiya na natupad noong October, kundi ang paglilinis ng santuario ay ang tunay na ikalawang pagparito. Isang pangyayari na magaganap pa lamang. So, hindi pa nagaganap, ano? Sabi nila. Ang parehong grupo ay tumalikod sa isang bagay na mahalaga. Para sa mga spiritualizer, ito ay isang literal na pag-unawa sa Biblia. Habang para sa grupo ng Albany ay ang pagkaunawa ni Miller sa prophecy. So, ano po? Dalawa yan, spiritualizer at sa Adventist group sa Albany.
Ngunit mayroong ikatlong posibleng posisyon hinggil sa katuparan ng propesiya ng 2,300 days noong October 1844. Iyon ay ang mga Millerite ay tama sa panahon, ngunit mali sa pangyayari. Tuloy natin. Sa ibang salita, ang 2,300 days prophecy ay natupad, ngunit ang paglilinis ng santuario ay maliwanag na hindi ang ikalawang pagparito. Ang kawili-wiling bagay tungkol sa pangatlong panahon na iyon ay hindi tulad ng iba. Hindi tulad ng iba pang dalawang sagot sa kung ano ang nangyari. Ang isang tao ay walang nakikitang mga tagasunod. Habang libo-libo noong kalagitnaan ng 1845 ay kinilala ang kanilang mga sarili bilang mga tagasunod ng mga idea, pinuno at babasahin ang mga spiritualizer ng mga Adventistang Albany. Ang pananaw naman na nag-aangkin na may nangyari noong October 22 na ito ay ang paglilinis ng santuario ay hindi ang ikalawang pagparito, ay walang nakikitang mga tagasunod. Ngunit mula sa ikatlong posisyong ito ay lilitaw kalaunan ang pinakamalaking grupo ng mga Seventh-day Adventists. Subalit ang pag-unlad na iyon ay naghihintay ng tatlong bagay. Tingnan natin kung ano yung tatlong bagay. Una, ang pagbangon ng mga pinuno. Ikalawa, ang evolution ng mga doktrina nagpapaliwanag sa karanasan ng Millerite ay naglilinaw ng mga maling akala. Pansinin niyo, no? Yung una palagi yung mga leader, ano? Pagbangon ng mga leader. So, sa ating pagbabago sa ating iglesia, dapat yung leader talaga mauna, no? Pag yung leader mismo ay magbago, pa ating magbabago. Tulad niya sa COP. Paano yung COP, mga member, yung leader ayaw mismo magbago, no? So, talaga yung leader. Pangalawa, yung evolution, ang doktrinang papaliwanag sa karanasan. Pangatlo, ang pagbuo ng mga babasahin at mga strategy ng pang-organisasyon na maaaring magpalaganap ng mga turong iyon. Ang natitirang bahagi ng paglalakbay sa taong ito ay susunod sa ikatlong grupong ito. Kita niyo yung pangatlo, education, ano? Education. Pagbuo ng mga babasahin at mga strategy pang-organization. Kaya yan magpapalaganap, ano? Kaya nga nagkaroon sila ng general conference, ano? Samantala, maaaring tayo magpasalamat sa presensya ng Diyos na naghihintay siya sa atin, maging sa ating panahon, habang sinisikap natin ayusin ang mga paghihirap sa buhay. Sunod. Sa pananampalataya, maunawa natin. Ito na. So, yan anong nakita ko dito, mga kapatid. Ano? Yes, nagkaroon ng kalituhan. Nagkaroon ng pagkakawatak-watak. Nagkaroon ng malaking grupo ng mga Adventista na naniwala, no? At tunay na yun ang kanilang pag-aaral. At meron silang strategy. So, sa madaling salita, kung ako yung nasa panahon na yun, doon ako papanig sa may strategy, mga kapatid. Doon ako papanig sa may strategy. Kasi mas madali mo maunawaan ang kanilang mga turo, ano po. So, sa madaling salita, mga kapatid, maunawaan natin mga bagay kung tayo may pananampalataya na si Jesus ay darating. Kasi pagka nawalan na tayong pananampalataya, hindi na siguro darating si Jesus. So, ganun, ano? So, sa ating buhay ngayon, tunay na darating si Jesus. Huwag na natin isipin yung oras. Pero malapit na. Malapit na siyang darating. Kaya huwag tayo magsayang ng panahon, mga kapatid, ano? Kung paano na gusto niya tayong mamuhay, yun ang ating ipamuhay, mga kapatid. Dahil tunay na ang pag-iipon ng kayamanan sa langit ay napakahalaga. Hindi ito physical na kayamanan, mga kapatid. Ito ay kabutihan, ang fruit of the Spirit. Ano po? So, yan ang ating lesson sa umaga na ito. Tingnan natin sa kabila at makinig tayo ng mga reflection doon. Ano po? At patuloy natin. Thanks, Maggie, for watching. Ano po? God bless morning po, Sister Maggie. Salamat sa pakikinig. Lipat tayo sa kabila at makinig ng mas marami pang matuto at makinig pa. Sandali lang po. Kukonek lamang natin. Hintayin natin ma-accept kasi pagka mukhang natagalan na. Sandali lang po.
Mm, wala. Oh, yun. Sandali lang. Kita natin. Oh, teka lang ah. Nandiyan pa ba kayo? Ba't parang nawala yata yung ano ko? Nawala yata yung live ko. Ayun, nandiyan pa. Sana naman. Ayan, hintayin natin ano po. Nawala ba yung live ko mga kapatid? Mag-chat nga kayo. Hala, nawala ba? Nawala. Hello, hello, hello. Ano nangyayari? Yan. Meron po dito, meron po senior ang ating pong buting presidente. Sabi po dito, stewardship fundamental principles. Number 1, overarching principle. God, the honor by creation and redemption. So mga kapatid, siya po ang owner talaga and we should recognize that. At paano po ba niya pinatunayan na siya ang may-ari? Dalawa. At yun ay sa pamagitan po ng creation, kung tayo ay kanyang nilikha. At pangalawa is to redemption mga kapatid, nung tayo po ay kanya pong tinubos. Yan po ang mga patunay mga kapatid na lahat na meron po tayo ay talagang nagmula po sa kanya. Siya ang may-ari ng lahat mga kapatid. Pangalawa, man as God's steward. So tayo po ay mga katiwala as according to Genesis 1:26-27. It is required for a steward to be found faithful according to 1 Corinthians 4:2 and 3. Stewardship as discipleship. So kung kanina po ay God the honor, ay overarching principle ng stewardship. Ngayon po ay stewardship as discipleship. The Lord of Jesus in all areas of life. Yeah, the Lordship of Jesus in all areas of life. Yan. Number 4, sabi po dito, worship as our response to Him. Worship as our response to Him. Dalawang biblical truths na related po dito is, una po, we can clearly express when we return God's tithe faithfully or the 10% of all increase, Deuteronomy 14:22,
God is the owner of everything and the source of all blessings. And yung second po na papakita ng response natin sa lordship ng ating Panginoon is yung Sabbath. We faithfully keep the weekly Sabbath in honor that God is the only creator. So yun po mga kapatid, yan ang dalawang patunay na siya yung Lord sa buhay natin at yun ang ating response. Yung ating ibalik ng tapat, ang ating pong mga handog at ikapo, at ganun din po ang pag-keep po ng Sabat, yung paninindigan po natin sa banal na araw po ng Sabado mga kapatid. And lastly po is give God the rightful place in our life. He is the first and priority. Faithfulness is lifestyle. Ayan, thank you po Pastor sa mga paalala pong ito na share niyo po sa amin. Na talagang mga kapatid, ang stewardship po ay hindi po siya opinion lamang, kundi talagang ito ay para sa ikabubuti po natin, and it should be our lifestyle, no? Meron pa pong takeaway po dito from Pastor Ranel Pipito. Good morning po Pastor Ranel. Sabi po niya, the test for loyalty is for us to grow, to know God more, besides the blessings He gave. Yun. So mga kapatid, hindi po about sa blessings lang, kundi talagang para mas lalo nating makilala or mas lalong lumago ang ating relasyon sa Panginoon. The best is always to stay with Him because He is our all in all. Ayan. Amen po. Pastor Ranel Pipito sa napagandang takeaway po dito. Meron pa po, last, sabi po dito, galing po kay Brother Norberto, noong pinalaya si Adam at Eve sa Eden, di sila agad namatay, but they were given a chance to live. Pareho sa atin today. Sometimes we violated His law, but still we are alive because of His infinite love. At the cross, our freedom of choice was restored as a symbol of our COP. Ayun. Thank you po, Brother Norberto, sa inyo pong senior na thoughts mula po sa paksa na ating pong pinag-uusapan. Baka po meron pang gusto maghabol kahit isa. Pastor Seth. Okay po. You are recognized po, Brother Edmund. Is that Brother Edmund? Apo. Good morning po sa lahat po na kasama natin sa Zoom. Good morning din po sa mga kasama pa natin sa Facebook. So loyalty. Reflection, kanino po ba natin inilalagak yung loyalty? Kung sa mundo or dito sa setting natin, kung sa tao natin ilalagak, parang mahirap, hindi po ba? Kahit sa relationship, hindi 100% natin makukuha yung loyalty. Pero sa pinag-aaralan po natin, kanino po natin dapat ibigay yung loyalty? Sa ating Creator, sa ating Panginoon. Kaya nakatitiyak tayo na tama yung pinapaglagakan natin ng loyalty. Kasi siya yung unang naging loyal sa atin. Sabi dun sa 1, 2, 3, 4 paragraph, the Lord has imparted to us heaven's richest treasure in giving us Jesus. So yun pa lang mga kapatid na line, di ba? Sabi nga po, di ba, heaven went bankrupt kasi siya, sarili niya mismo, sarili niyang bugtong na anak ang ibinigay niya sa atin. So what more, ano pang asa, saan pat natin ilalagak ang ating loyalty kundi sa Kanya, nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Good morning po, kapatid. Amen. Amen. Yan, napakagandang reflection po mga kapatid.
yung ating loyalty ay hindi po masasayang because the one kung saan natin ibinibigay ang loyalty na ito is siya na po yung una talagang naging loyal po sa atin, mga kapatid. Kaya talagang deserve niya ito, mga kapatid. Deserve ng ating Panginoon ang ating loyalty dahil siya ay loyal po sa ating lahat. Ayan po. Maraming salamat po sa inyo pong mga takeaways na ating pong senior. Meron po sigurong pahabol. Sige po. May pahabol po. Last na po ito, bago po tayo dumako sa susunod na bahagi. Sabi po rito, from Pastor Seth Magas, ang Diyos ay may-ari ng lahat ng bagay at tayo ay mga tagapangalaga lamang ng mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Pagpapakita ng pagmamahal, ang stewardship ay isang paraan na pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Ayan. Thank you po mga Pastor Seth sa inyo pong karagdagang reflection at mga patutuon na ito, mga kapatid, na ito po ay mahalaga po talaga sa ating pong mga buhay na ating pong sundin. Ito yung pagpapakita po ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Kaya po, I hope na meron po tayong nakuhang muli na pampalakas ng ating pananampalataya at paglilingkod po sa ating pong Panginoon. Okay, meron pa pong, sige, bigyan natin po ng daan dahil ito po ay effort na ma-type po ang kanila pong reflection. Bigyan po natin ng daan ito. From Sister Net Lazaro, sabi po niya, sa atin pong pagiging loyal, may papakita po ito sa ating Diyos. Ayon nga sa Kolosas, na anuman ang inyong gagawin, sa salita man o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, kalakip ang pasasalamat sa Diyos, Ama, sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ang mga talent, gamitin ang tamang pagmamanage, higit sa time na lagi siyang unahin. Ayan. Thank you po, Sister Net Lazaro, sa inyo pong reflection at takeaway po. And ito po, pahabol din pong reflection sa ating pong, mula po sa ating pong mahal na presidente. Sabi po rito, ang pagiging tapat ay inaasahan sa tapat na katiwala. Coincidence maybe, sa Tagalog ay tapat, ay hindi mababago kahit anong posisyon. Tama. Yes po, mga kapatid. Ang salita pong tapat, kahit po balik-balik ta rin po natin, kahit anong posisyon nating babasahin, mga kapatid, ang tapat ay mananatili pa rin tapat. And I hope na yun din po tayo, mga kapatid, na kahit saang posisyon tayo ilagay, kahit saan tayo sitwasyon ilagay, whatever our experience, mga kapatid, I hope na tayo po ay matatagpo ang tapat. Ayan, amen po, mga kapatid. At sa pagkakataon pong ito, tayo po ay dadako na sa ating pong susunod na bahagi. Patuloy po nawang ihanda natin ang ating pong mga puso at kaisipan. At the right time and with a solemn purpose, the Adventist movement was raised as a fulfillment of biblical prophecy to prepare the world for the second coming of Christ. Its divine mission is to proclaim the everlasting gospel to every nation, tribe, tongue, and people, telling them to fear God and give glory to Him because the hour of His judgment has come. All who dwell on the earth should also be invited to worship God as the creator of heaven and earth, the sea and springs of water. In Acts 1:8, Jesus indicates 3 geographic segments that must be reached by this missionary endeavor: Jerusalem, all Judea and Samaria, and to the end of the earth.
Since the beginning, the church's pioneers understood that this enormous task could not be accomplished by one individual or by fragmented and disconnected church unities. They knew that the only way to achieve this objective was by emulating the apostolic church, being and working with one accord, and having all things in common. So, to reach every nation, tribe, tongue, and people, they organized the remnant of the Advent movement as the Seventh-day Adventist Church, where missionary strategies are decided not by one mind, but collectively through committees. Its members are elected by the whole body, and all resources, the tithes and offerings, are gathered in one place and distributed equitably, following collective decisions and strategies according to the biblical storehouse principle. This unified effort is crucial to the accomplishment of this end-time commission to illuminate the whole world with the everlasting gospel before Jesus comes. And how are our offerings distributed so that every nation, tribe, tongue, and people can be invited to fear God and worship Him as Creator? In 2002, the World Church suggested the Combined Offering Plan, which is already adopted by 12 administrative regions or world fields. While the destinations of offerings suggested by the givers are always respected, this offering plan proposes that all non-assigned offerings should be automatically distributed following the geographical missionary segments mentioned by Jesus in Acts 1:8. So, 50 to 60% of all non-assigned offerings stay at the local level, usually the local church. 20 to 30% of all non-assigned offerings are applied to regional mission, usually administered by the conference or mission. And 20% of all non-assigned offerings are administered by the General Conference and applied to the world mission. While following the Combined Offering Plan guidance, offerings are distributed to support all approved projects, initiatives, ministries, and regions of the world. On the other hand, assigned offerings that should ideally be given only in addition to the unassigned ones can only cover the assigned project or destination, leaving all the others uncovered. According to this distribution plan, church members are invited to worship God by regularly bringing Him their promise, which is their regular and systematic offering given after the tithe. Promise is a regular offering because it is given after every income or increase. It is systematic because it is given under a proportional system, a previously decided or vowed percentage of every income. Promise offering is given not just when there is a call or a need, but every time members recognize that they were blessed by the Lord with an income. They give as an act of worship and not as a donation, not to be blessed, but as a grateful response to the blessing. As important as it is, the tithe is a very restricted fund because it can be used only according to God's specific guidance in the Bible and the spirit of prophecy. So tithe funds can only cover a limited part of the missionary's expenses. Offerings, on the other hand, are an unrestricted fund and can cover all kinds of missionary needs. This distribution system of offerings, resembling the tithe distribution system, is based on mutual submission and mutual trust. It will allow our missionary work to receive an uninterrupted flow of resources that will be regulated by God Himself as He keeps blessing His people financially. By giving promise, non-assigned regular and systematic offerings, or by distributing your offering according to the pattern suggested by the Combined Offering Plan, you are providing the necessary leverage that will bring the everlasting gospel to every nation, tribe, tongue, and people. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Have you ever thought about what the church would be like if all its members were like you? Think of what church fellowship could be if everyone prayed and read the Bible as you do. Imagine what missionary work would be like if all church members took the same time as you do to share the truth with others. Imagine what church upkeeping and mission investment would be like if all members returned tithes and offerings as regularly as you do. Do you like what do you imagine? What would this church formed by people like you look like? The truth is, this one-person church already exists,
and it's you. At times, we underestimate the influence of our actions or attitudes. We might think, if I don't give Bible studies, someone else will, and the message will be preached to the whole world. Or, if I'm not faithful in returning tithes and offerings, someone will, and there will be enough resources for the maintenance of the local church and the preaching of the gospel around the world. To some extent, this is true. God's cause will triumph with or without my contributions, and the gospel will be preached worldwide with or without my direct involvement. Yet, the big question here is that this church, formed by me alone, always influences someone close to me, my children, spouse, parents, and siblings. My commitment or negligence concerning God's faithfulness and mission can inspire or hinder those around me. The most significant legacy that we may leave to our children is the example of a life wholly devoted to God's cause, leading them not only to imitate us, but to even manifest greater zeal toward God's mission. True love for Jesus is not manifested by words only, but by a life dedicated and committed to God's work. As we return our tithe and promise, which is our regular and systematic offering, may we put our desires last and God first. Amen. Sa pagkakataon pong ito, muli po nating batiin ang isa't isa at i-welcome po ang kaka-tune in pa lang po sa ating pong Zoom meeting at sa Facebook Live. Pwede po ba nating batiin ng masiglang pagbati? Happy God First Morning po sa ating lahat. Happy God first. Happy God first morning. Happy God first morning po. Happy God first morning din sa YouTube. First morning. May dalawa tayong watcher sa YouTube. Happy God first morning. Ayan. Thank you po sa inyo pong pag-respond mga kapatid. Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay makikinig muli ng panibagong topiko mula sa aklat na Councils of Worship na ito po ay pangungunahan po sa atin ng District Pastor sa West Nueva Ecija na walang iba kundi si Pastor Titer Munding. Ibigay po natin ang pagkakataon sa kanya. Pastor? Sige po, Pastor. Okay, happy God's first morning po mga minamahal na mga kapatid. Kamusta po tayo? Naririnig po ba ako ng malakas? Yes, Pastor. Happy God First Morning po. Malinaw po. Amen and praise the Lord. So, magpasalamat tayo sa Panginoon, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat pinagkalooban niya tayo muli ng panahon na tayo po yung worship sa Kanya ngayong umaga. Salamat po sa pangunguna ni Pastor Seth. Salamat po sa mga naglingkod. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon. Sa umagang ito, mga minahal na mga kapatid, nais ko po magpasalamat sa inyo. Sa inyong mga prayers na nangyari po sa akin. Mayroon ng development at may katugunan ng Panginoon sa ating pong mga panalangin. So, purihin po natin ang ating Panginoon. Ang topic ko po natin ngayon ay mayroong pamagat na God's Reserves of Time and Means. Isang panibagong topiko na magpapalalim ng ating pong pananampalataya at pagkilala sa ating mahal na Panginoon. At makilala din po natin yung ating pong sarili at kung sino tayo at bakit tayo tinawag ng Panginoon. Ano ang ating pong kahalagahan at purpose ng kanyang pagkatawag sa atin sa mundong ito, sa kabila ng ating pong pagiging makasalanan, sa kabila ng ating pong pagiging abala sa buhay at hindi pagkilala sa Diyos, ay tinawag niya tayo sa pamamagitan ng ating pong mga karanasan, sa mga kabutihan ng ating Panginoon sa ating kapaligiran, at pinili natin na makinig at pinili natin tanggapin ang ating mahal na Diyos para sa mas malalim at malawak na pangunawa
karunungan na may kinalaman po sa ating pong kapayapaan, lalo po sa ating pong kaligtasan. So purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito sapagkat napakaganda po ng topic natin. Maikli lang po siya pero malaman po siya at ipanalangin natin sa Panginoon na ito po ay mapakinabangan po natin at maunawa natin at maging buhay po natin. Tayo po manalangin sandali. O dakila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang may-ari ng aming buhay at kalakasan. Sa oras ito Panginoon, sinasamba po namin kayo at pinupuri po namin ang inyong dakilang pangalan. Samantalang kayo Panginoon ay magbubukas ng isang topiko sa inyong banal na harapan na may kinalaman po sa katapatan po ninyo sa amin at kung paano po ninyo kami hinuhubog na maging tapat naman sa inyo sa mga salita at utos na nais po ninyo na aming pong masunod. Pagpalain po Panginoon ang mga salitang ito. Hinihiling po namin ito kalakip ng patnubay at gabay ng Banal na Espiritu at pagpapatawad sa ipong mga kasalanan sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. So, ang topic nito ay napakaganda. Habang binabasa ko ay lalong lumalawak yung aking pong pangunawa sa pagkatawag sa akin o sa inyong lahat o sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid. Ang kahalagahan ng panahon o time at ang pag-unawa kung ano ang mga pinanggagalingan ng lahat ng mga bagay nito. So sabi po dito sa unang kataga ko, the very same language is used concerning the Sabbath as in the law of the tithe. The seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. So, ibig sabihin ay yung Sabbath pala, mga minamahal na mga kapatid, ay ibinigay sa atin ito ng Panginoon. O kaya ay ito ay ginawa ng Panginoon para kanya pong pagtibayin ang lahat ng kanya pong nilikha sa sanlibutan ito. So siya po, ano po ang kanyang ginawa sa araw ng Sabat o sa ikapitong araw? Siya po ay nangilin. Meaning, binigyan niya po ng panahon ang kanyang sarili upang kilalanin na ang lahat ng kanya pong mga ginawa ay mabuti. At ito ay napakaganda. So iyon po ang pagkatala sa Biblia na sinasabi ng ating mahal na Panginoon. So ibig sabihin ay ang panahong ito ay ibinukod niya yung araw ng Sabat. Ang Sabat ay kanyang binanal, pinagpala at kanyang ipinangilin o hallowed, pinuri niya ang kanyang mga dakilang gawa. At siya po ay sa kanya pong paglikha ay gumawa siya ng isang araw para doon ay siya po ay magpahinga at siya po ay patuloy na kumilala sa kanya pong mga ginagawa. So ibig sabihin, ang Sabat po din ay utos ng Panginoon kasama po sa 10 utos. Liban sa mga utos, itong ika-4 na utos ang may tinatawag o kanyang tinawag na banal. Ito'y kanyang ipinangilin at ito'y kanyang pinagpala. So doon po tayo sa tinatawag na banal. Ibig sabihin ng banal ay ito po ay buo. Hindi po pwedeng hati, hindi pwedeng bahagi lamang o kanya-kanya tayo para mabuo natin yung kabanalan. Kundi ito po'y buo na kanya pong abiyasbasan ang araw ng Sabat. So ibig sabihin ay ang kahalagahan nito, itong Sabat na ito sa harapan ng Panginoon ay kanya pong ibinigay sa atin ito para maging ito po ay ating pong sundan. Yung kabanalan ng araw ng Sabat. Ito po yung kahalagahan ng Sabat o panahon para sa Sabat. Panahon ng Diyos para tayo po ay kanyang tipunin. No? At ang pangalawa ay yung Sabat
ay hindi natin pwedeng palitan o hindi pwedeng baguhin ng tao. Yung kabanalan, yung basbas, yung pagpapala, yung pahingilin, hindi pwedeng baguhin ng tao. Hindi pwedeng gawing isang ordinaryong araw na panahon na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ang sabi dito, man has no right nor power to substitute the first day for the seventh. He may pretend to do this, nevertheless, the foundation of God's standard sure. So ibig sabihin ay yung pagpapahalaga ng Panginoon sa araw ng Sabat, no, ay ganoon na lamang sapagkat gusto ng Panginoon maintindihan nating lubos kung gaano kabuti ng Panginoon sa lahat ng kanya pong mga ginawa. Na makilala natin siya bilang ating Panginoon na siyang may-ari ng lahat ng mga bagay. So ito po yung Sabat o araw na pinagugulan ng ating Panginoon ng panahon para ho kanyang ma-fulfill yung kanyang mga gawain. Makanya pong ma-establish na ang kanyang ginawa ay napakabuti o ang ginawa ng Panginoon ay napakabuti. Kaya di po sa ating pong buhay, ano? Sa ating pagsamba, sana ganoon ang ating pong kaisipan. Ganoon ang ating maging buhay. Ganoon ang pagbibigay at pagpapahalaga natin sa panahon, sa araw ng Sabat. So, hindi kayang baguhin ng sinuman ang utos ng Diyos. Ang utos na ito, no, sa panahon natin ito ay pilit na binabago ng mga tao dahil sa gusto nilang masunod yung kanila pong nais at hindi ang sinasabi ng ating Panginoon. So, ibig sabihin ay ang utos na ito ay pinagtitibay ng ating Panginoon. So, hindi pwedeng palitan, no? Hindi pwedeng baguhin, at lalagit, hindi pwedeng maliitin sapagkat ito ay Sabat, isang tanda ng Diyos sa kanyang mga anak na ang anak niya ay sumusunod sa kanya at binibigyan niya ng panahon ang kanyang mga anak sa araw ng Sabat. At hindi panahon na bahagi lamang, kundi kabuuan ng panahon, ang Diyos ay nasa araw ng Sabat. Ganon kahalaga at kabuti ng ating Panginoon na kanya pong ipinagkaloob ang Sabat na ito. At ang Sabat ay ang sinasabi nating banal. Sabi po dito, the customs and teachings of men will not lessen the claims of the divine law. God has sanctified the seventh day. That specified portion of time. Pero talagang panahon, no? Set apart by God Himself for religious worship. Continues at sacred today as when first hallowed by our Creator. Nakita po natin, no? Ang Diyos ang siyang naging halimbawa ng ating ng pagsambang ito. Siya po yung nanguna. Tayo lang po ay sumusunod. At kung paano niya pinahalagahan ang araw ng Sabat at kung paano niya ipinangilin ang araw ng Sabat, yun din ang kanyang nais na tayo po ay makapangilin ng araw ng Sabat sapagkat kanyang pinabanal, binigyan niya ito ng panahon o tamang panahon, ikapito. Ibig sabihin ay last day of the week, seventh day of the week. Sinangtay niya po ito para magkaroon uli o makapagpasimula uli sa kanyang paggawa. Gayun din po tayo, no? Magsimula uli tayo sa ating paggawa na malakas, na tayo ay mayroong kalakasan at pinalakas ng ating Panginoon. At ang Sabat ay ibinukod niya sa lahat ng utos, ibinukod niya ito bilang pagsamba. Bilang pagsamba sa Diyos. Sabi niya ito'y sa Diyos at ito'y hindi sa inyo. Ito'y ipinagkaloob ng Diyos sa atin para po tayo ay lalo niyang mapabanal at masiliyuhan niya tayo na tayo kanya pong mga minamahal na mga anak. So, ano naman po kinalaman nito sa tithe? So, ang tithe po ay banal din po ang tithe. No, ang Sabat ay banal, ang tithe ay banal. So, mahalaga rin po na maintindihan po natin na itong dalawang ito ay halos sila may magkasama, hindi sila pwedeng paghiwalayin. Ito ay utos ng Diyos na ang ikasampung bahagi at mga handog ay dadalhin sa kamalig o sa bahay ng Diyos. At ang bahay ng Diyos, kinikilala natin, ay yung iglesia. At ang iglesia, doon pumupunta ang mga anak ng Diyos para magpahinga,
at pabanalin ng Panginoon at higit sa lahat ay pagpapalain ng ating Panginoon sa araw na yan. Yung po ang pangako ng ating Panginoon, narito ang pangako ng ating Panginoon sa araw ng Sabat. Pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Sa pagbibigay natin ng panahon, sa panahong kanyang ginawa, doon sa araw ng Sabat, kung paano siya namahinga, ay gayon din ang ating gagawin upang matanggap po natin ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Ito po ay utos ng Panginoon. Ito po ay pahayag ng Panginoon. Hindi niya po tayo bibiguin. Hindi niya po tayo niloloko. Kundi tayo po ay kanyang pinapahayagan ng mga bagay ito para tayo po lumakas. Kasi kung tayo nangingili ng Sabat at hindi naman tayo makaramdam ng pagpapala, ano ang kwan ng Sabat? Ay naroon ang promise ng Panginoon. Dangan nga lang mga kapatid, marami tayong iba't ibang karanasan sa pangingili ng Sabat. Pero alam naman natin na minsan may mga pagkukulang din po tayo sa pangingili ng Sabat. Kaya minsan parang hindi natin ramdam yung blessing ng Panginoon. So sana maramdaman po natin yon na ang pangingili ng Sabat ay buo from sunset to sunset. Na wala tayong ibang pupurihin kundi ang ating Panginoon. At maglilingkod tayo sa ating Panginoon at sasampayin po natin siya at i-claim natin yung kanyang promises. So ito yung napakahalaga mga kapatid. Sabi ito ay in like manner, a tithe of our income is holy unto the Lord. The New Testament does not reenact the law of the tithe. No, it does not that of the Sabbath. For the validity of both is assumed and their deep spiritual import explained. So dito mga kapatid, makikita po natin na ang pagbibigay ng tithes, hindi po ito inulit lamang sa New Testament. Hindi ito, ang tawag dyan ay, hindi ito isang bagong utos. Kundi ito ay nagpapatuloy since then. Doon pa lang sa Genesis na ang Diyos ay nagpapala. So ibig sabihin, ang pagpapala ay yun ang nagkumikilos sa atin para sabihin natin na meron talagang Diyos na nasusunod at meron talagang Panginoon na siya nag-uutos kung ano ang kailangan natin gawin sa araw ng Sabat. Kaya yung tithe, mga kapatid, ay ito'y utos ng Diyos. Mula ngayon hanggang sa katapusan ng sanlibutan, iniuutos niya ang pagbibigay ng ikapo para po sa pagsasanay ng ating puso ay hindi matuon sa mga material na bagay, kundi matuon ito sa utos ng Diyos at magpasaya ng puso ng ating Panginoon dahil tayo po ay sumusunod sa Kanya pong mga utos at kiniklaim natin yung blessing. Ano po yung blessing na yun? So mamaya malalaman natin. Sabi ito ay, ang ikapo ay kinikilalang banal, hindi ito nababago kailanman. Hindi pa po ito nabago na yung ikasampu ay magiging 9%, 8%, 50%. Hindi po ganun, kundi ito talaga ay 10. Simula pa lang, ito po ay ikapo. Ito po ay tithe, ikasampung bahagi. Ito ay nagpapalalim pa nga ng ating pong spiritualidad at relasyon sa Panginoon sapagkat kapag tayo ay nagbibigay lagi sa Panginoon, ibinabalik natin lagi sa Panginoon, ibig sabihin ang puso natin ay nakikilos na mayroon tayong Diyos at ipinapaunawa niya sa atin ang realidad ng buhay na kapag wala siya, wala tayong magagawa. At kapag wala siya, kahit anong yaman mo, useless lahat ng kayamanan mo. Kapag wala siya, ay makikita natin na hindi talaga buo ang ating buhay. Kulang, tayo lagi ay nadadalaw ng kalungkutan, gumagamit tayo ng ating mga sariling pamamaraan para tayo makasurvive sa mundong ito na makasalanan, gumagawa tayo ng mga bagay na mga pansamantala para maibsan yung hirap at pasakit ng sanlibutan. Ganun ang ating ginagawa. Pero pag tayo na sa Panginoon, ay payapa tayo. At nakikita natin yung kanyang ginagawa. Na-appreciate natin yung ginagawa ng Panginoon. Kaya tayo masayang masaya na pumupunta sa araw ng Sabat. Kasi bakit nakita natin ang kabutihan ng Panginoon sa loob ng 6 na araw ng ating mga paggawa. Kaya ang Sabat na ito ay
pagpapahalaga at pagsamba. At bahagi ng ating pagsamba, mga minamahal mga kapatid, ay yung pagbabalik ng papuri at pasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng ikasampung bahagi. Upang ito ay ito po ay makita natin na ang gawain ng Panginoon ay lumalawak ng lumalawak. Dahil saan? Dahil sa pagmamahal natin sa Kanya. Dahil tayo'y minahal ng Panginoon. Ang Kanyang hinihintay ngayon, paano natin siya mamahalin. Tanda ng ating pong pagmamahal sa ating Panginoon, ang Diyos ay nagagalak, lalong lumalawak ng lumalawak ang Kanyang gawain at ang Kanyang kaharian ay handang-handa nang tanggapin tayo at makauwi na doon upang tayo ay mas lalo pang payapa at hindi na tayo matutokso ng sanlibutan sa mga material na bagay at hindi na rin po natin babaliwalain ang mga utos ng ating Panginoong Diyos. So napakahalaga ng pagpapalalim ng ating pong espiritualidad para maintindihan po natin ang mga salita ng Diyos, ang utos ng Diyos na ito po ay blessing para po sa atin. Ano po ang sabi? Ang huli po ay parang ito po ay isang appeal sa atin. Ang sabi po ito ay, while we as a people are seeking faithfully to give to God the time which He has reserved as His own, shall we not also render to Him that portion of our means which He claimed? Parang ganito yan mga minamahal na mga kapatid. Nakita natin na ang Diyos ang may lalang ng buong sanlibutan. Okay? At binigyan niya ng panahon talaga na ang sanlibutan ito'y mapaganda at mapaayos para ang ating Panginoong Hesus. Binigyan niya tayo ng time para siya po'y mag-sacrifice para magkaroon lamang tayo ng kaligtasan. Binigyan niya tayo ng time para maintindihan natin na ang ating kalagayan ay hindi totoo at pawang kasinungalingan. Sa Diyos lamang natin masusumpungan ang buong katotohanan na tayo nga ay nabubuhay sa walang kabuluhan kapag tayo'y wala sa Diyos. At hindi tayo sumusunod sa utos ng Diyos. Ang buhay natin ay walang kabuluhan. Kahit gaano pa tayo kasipag, kahit gaano pa karami ang ating ari-ari, kahit sino man tayo dito sa sanlibutan, kahit sikat tayo, ang sabi ng Panginoon, walang kabuluhan ang ating buhay kung wala tayo sa Kanya. So kung kaya ang Panginoon, patuloy niya po tayong ikinakabit sa Kanyang sarili, sa Kanyang kaligayahan, na habang tayo sumusunod sa Kanya, nagiging masaya ang ating Panginoon. At tayo rin ay nakakaramdam ng kasayahan at kaligayahan ng Panginoon sapagkat tayo ay nakasunod sa Kanya. O tayo ay laging nasa Kanya at kiniklaim natin yung Kanyang mga banal na salita na siya ay makapangasiwa at gampanan ng ating Panginoon ang Kanyang tungkulin sa buhay natin sapagkat siya po'y tapat sa paggawa sa ating buhay. Kaya lang babantayan po natin ang ating sarili. Baka mamaya ay magkulang tayo sapagkat ang ating Panginoon ay nagsalita. Kung ano ang ating itinanim, yun ang ating aanihin. So ibig sabihin, may mensahe ang ating Panginoon na kapag ikaw ay tapat, tapat din ang Panginoon. Kapag tayo ay masipag magbalik ng ating pong mga ikapwa at mga handog, ang Panginoon masipag din tayong pagpalain. So tapat ang ating Panginoon sa kanyang mga pangako. So sabi ito, give time to worship. Give time to give which He claimed. Kung ano po yung gusto niya, ibigay din natin sa Panginoon. Give time to be faithful to Him. Gusto ng Panginoon na tayo po'y ma-develop sa katapatan. Hindi tayo ma-develop sa pagbibigay-bigay lagi. Bigay ng tayo sinopering, bigay lang ng bigay. Hindi yun ang gustong i-develop ng Panginoon sa atin . Ang gustong i-develop ng Panginoon sa atin ay yung papaano tayo maging tapat sa Kanyang mga salita. Sapagat ang Kanyang mga salita at utos, ito ang tunay na buhay at bubuhay sa atin. Hindi lamang sa sanlibutan, kundi hanggang sa buhay na walang hanggan. Ito yung buhay, ang salita at ang utos ng ating Panginoon. Bago pa tayo mabubuhay sa sanlibutan ito, ipinoprovide niya na po lahat ng ating mga pangailangan. Kaya wala tayong problema . Sapagkat provided na yung pangailangan natin. Hahanapin na lang natin. Hahanapin na lang po natin yung ibinigay ng Panginoon. Nung masumpungan natin yung ibinibigay ng Panginoon, ay nag-thank you ba tayo? Nagpasalamat ba tayo sa Kanya? At yung pagpasalamat ba natin sa Kanya ay buo, tunay, o baka naman bahagi lang at may pagdududa. So sana huwag naman pong ganun mga minamahal na mga kapatid. Kaya napakabuti ng ating Panginoon na
na ipinapaunawa niya po sa atin ito, ang kahalagahan at kabanalan ng araw ng Sabat at ng ikapo at mga handog. Sa araw ng Sabat ay diyan natin dinadala ang ating po ikapo at handog sapagkat itong dalawa ay pareho po siyang banal sa Diyos. At ang pagbabalik ito ay pinababanal niya po ang ating pong puso. At ang Sabat ay pinagpapahinga niya po ang ating katawan para magkaroon tayo ng lakas sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanya pong mga banal na salita at paggawa at pagsunod sa kanya pong mga banal na salita. Pero ang puso natin, para hindi ito pagsimulan ng anumang mga kaguluhan at pasukin ng kaaway, ay ito'y dahil sa mga material na bagay. Huwag po natin yon pagtuunan ng pansin, kundi ang puso natin ay palitan nating pusong mapagbigay at pusong tapat sa Panginoon sa kanyang mga salita at sa kanyang mga utos. So, in suma total mga kapatid, ay gusto ko pong sabihin po sa ating lahat, itong aking pong natutunan sa ating pong pinag-aaralan. Ang Panginoon po ang siyang naglalang ng buong sanlibutan. Huwag po natin kakalimutan palagi yun. At nandiyan na po ang lahat ng ating mga pangailan. He reserved. Naka-reserve na po yan sa atin lahat. Hindi na po natin kailangang ang tawag dyan, kalimutan ng ating Panginoon. Hindi natin kailangan kumbaga, yung hindi na tayo magkikilala sa Panginoon. So, He gave time to design everything. Di ba nyo? Binigyan ng panahon lahat na i-design nyo. Kayo at ako, lahat ng dito sa libutan, binigyan niya lahat yung kanyang panahon para lamang ma-design. And then, He reserved yung ating mga pangailangan. Nandiyan na po yung ating mga pangailangan, sabi ko nga kanina. He reserved time to worship. Kahit siya nagbigay din siya ng panahon para makasama niya tayo sa ikapitong araw, sa araw ng Sabat. So, mga kapatid, ang Panginoon ay sinasabi dito, wala na po tayong hahanapin sa Panginoon. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Manampalataya lang po tayo sa Panginoon. Nandiyan na po lahat. No? Ni-reserve niya ang time para tayo makapag-worship. Ni-reserve niya ang ating mga pangailangan. Nandiyan na po lahat. At ibibigay na lang po niya sa atin kung tayo po ay magiging faithful, kung tayo po ay maghahanap, kung po tayo gagawin po natin yung ating mga panalangin, ibibigay po na yung Panginoon sa atin yan. Sapagat ang Panginoon ay walang ibang gagawin sa buhay natin, kundi ang mga mabubuting bagay kung tayo lamang ay tapat at kung tayo lamang ay nagtitiwala sa Kanya. So, yan mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. Ang Diyos ay nagkaloob. Ang Diyos ay tapat sa bawat isa sa atin. Ang hinihiling na ng Panginoon ay kilalanin po natin siya. At tayo po ay magpahinga na kasama niya. Tayo po ay maging banal na maging katulad niya. At tayo po mga kapatid ay i-claim natin yung sinasabi ng Panginoon na blessing sa araw ng Sabat. At kapag na-receive natin ang blessing na ito mga kapatid, ibig sabihin makikita natin ang kanyang mga dakilang gawa sa na araw. At yun ang magiging dahilan kung bakit tayo nagagalak na sumamba sa Kanya at ibalik natin ang Kanyang ninanais o yung ating pong mga ikapot handog sa harapan ng ating Panginoon. So napakabuti ng ating Panginoon mga kapatid. Ito po ang aking pong bahagi. Marahil meron din po kayong gustong i-reflect at marahil ay nabuksan ng ating mga puso at isipan sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Kanya pong ibinigay ang kanyang panahon at ang mga bagay na kapangailangan po natin. Wala na lamang tayong ibang gagawin kundi ang sumunod sa ating Panginoon, alang-alang po sa ating pong mga sarili na hindi tayo mapahamak at hindi tayo madaya ng sanlibutan at lalo digit ng kaaway na siyang nagnanais na tayo sirain sa harapan ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa umagang ito at sumayin niyo ang pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Amen. Ano po natin mga kapatid? Amen. Amen mga kapatid. Ano po? Ayan, salamat sa magandang lesson kay Pastor Munding. Titer Munding, nagtatayt siguro yun mga kapatid.
Titer Mundig yung pangalan niya. So, yan ano. Dalawang bagay nakita ko mga kapatid. Ano. Una, ang Diyos ay tapat. Yan, ang Diyos ay tapat. Ano po? Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay pag-ibig. Yan, kaya nga ano. Kaya nga tayo binigyan ng pagkakataon. Maging makasalanan pa binigyan tayo ng pagkakataon magbago. Ang sakit ng mata ko. So, dalawang bagay nakita ko. Una-una yung Sabat ay banal. O, diba? Walang pwedeng magbago nito kailanman. Kaya lang binago ng ibang tao. Kapag yung nagbago niyan, hindi kay Kristo yan. Hindi yan sa Panginoon. Ano? Pag binago yung araw ng Sabat, hindi yan sa Panginoon. So, kapag nangingili ng araw ng unang araw, linggo, nako mga kapatid, hindi yan sa Panginoon. Kaya mag-ingat tayo. Ano po? At pangalawa, kung banal ang Sabat, banal din naman ang tithe. Yan, banal din naman ang tithe, ano? Yan ay banal para sa Panginoon. Hindi natin pwedeng gawing 5, 4, 3, 2, no? So, yan ay banal. So, kung mangingilin tayo ng Sabat, magkakakonect yan eh. Kung tayo mangingilin ng Sabat bilang magpapakita ng pumamahal natin sa Diyos, may dapat din tayong magtapat sa tithe, ano? At siyempre, huwag natin kalilimutan ibang bagay, yung ating offering, ano po. So yan, anong Panginoon ay tapat sa atin at kaya tayo ay tinatawag niya na maging tapat din. Yung oras, ang hinihingi niya sa atin ay yung ating oras at resources. Ayan, sabi dito, ano? Hindi lamang yung oras. Kaya lang ganito, ano? Ang reality ganito. Banal ang Sabat. Pero bakit 4 na oras lang, minsan 3 lang yung ating naibibigay sa kanya bilang pangilin at pagsamba, no? So, dapat sunset to sunset. So, kung magagawa natin yung pagiging tapat sa Sabat, sigurado kaya din natin maging tapat 100% sa tithes and offering, ano po. So, kung yung Sabat nga hindi natin magawa, paano natin magagawa yung tithes and offering na tapat, ano po. So, we have to think twice, ano po. Mag-isip tayo ng 2 beses kung ano ba talaga yung ating ipapriority sa buhay. Tandaan natin yung buhay natin ay maigsi lamang ng Panginoon ay darating na. Kaya tayo ay patuloy na unawain natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Ano ba yung purpose natin sa buhay? Diba? Sa madaling salita ay kung ikaw naniniwala sa Diyos, kay Kristo bilang personal tagapagligtas, dapat na alam mo na ang Sabat ay banal, ano? Dahil yan ang kanyang banal na araw, ano po. At ganoon din naman ay ang ating obligasyon bilang ibigin ang kapwa, kaya ng pag-ibig natin sa ating sarili, ano po. At yung ating layunin sa buhay ay makasama ang Panginoon, ano. Mag-practice na tayo dito sa lupa pa lang. Para pagdating doon ay hindi na tayo manibago, sabi nga, no? Baka may tago-tago din tayo doon. Tago-tago din tayo pag nasa langit. Actually, hindi ka makapasok sa langit pag puro tago-tago ka lang dito, ano po. So, yan ang ating magandang mensahe sa umaga na ito. Patuloy natin isama sa panalangin ng bawat isa. At kanina kasi wala yung live, ano, sayang naman. Pero marami na ulit kayo ngayon, no? 21 na ulit, oh. Yung iba nasa background nakikinig, ano po. Ba't ba inaantok pa ako hanggang ako sinagising alas 2 ng umaga. Magar naman ang natulog, alas 7 knockdown na. So ano po, tayo manalangin mga kapatid. Teka lang, ha. Sige po. Ayan, sinama ko lang yung iba. At kung wala na kayong karagdagang prayer request, tayo po. Kasama natin ulit sa prayer happy birthday po kay Brother Manny Balbido ng Tabacao. Sama natin sa panalangin si Brother Manny Balbido, ano po. Happy birthday po sa inyo. At sino pa? Siyempre si Doc Partida, sama ulit natin sa panalangin. Sige po mga kapatid, let's pray po. Samahan niyo po ako. Salamat sa pastor sa mensahe galing sa Panginoon, sabi ni Sister Emelinda. Magbigay ng tithe offering at Sabat. Siya talaga lalo nang sobrang saya ko na at nakasama ko na ang asawa ko sa pananampalataya. Praise the Lord mga kapatid, ano? At dalawa ko lang hindi ko nakasama. Yung dalawang anak niya, no?
Ang Holy Spirit ang bahala dyan mga kapatid, Sister Emelinda. Patuloy lamang natin ipanalangin, patuloy nyo lamang silang sharean, at patuloy ang Holy Spirit ang gagawa sa puso nila. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising sa aming pagkakatulog. Salamat sa panibagong buhay at kalakasan. Salamat sa lesson na aming narinig natutunan na paalala sa amin na ang Sabat ay banal. Kayo ay tapat. Kayo ang may walang hanggang pag-ibig sa amin. Salamat po dahil sa kabila ng kami makasalanan at patuloy na nagkakasala, kayo nariyan pa rin, handang bigyan kami ng pangalawang pagkakataon na kami ay magbago. At salamat din sa lesson na ito na kung paano ang Sabat ay tapat, gayon din man ang aming pagbabalik na ikapo at mga handog. Nawa o dakilan Diyos, ang aming pagbabago ay magpatuloy na magtagumpay sa tulong po ng Holy Spirit. Nawa ay mahikip naming banal ng Sabat sa buong sunset to sunset, at kayo ang aming mga kasama, at gayon din sa pamamagitan ng aming pagsasanay, maging tapat din naman kami sa aming mga ikapo at mga handog, na makita namin ang iyong kabutihan sa aming buhay, hindi dahil sa kami ay umaasa ng mas maraming blessing, kundi nakita namin at marami na kayong blessing na ibinigay sa amin. O dakilan Diyos, salamat po sa mga pangunawa, salamat po sa mga gabay at patnubay na kami ay tunay na lumalago sa aming kaalaman. Ang aming dalangin ay may pagpatuloy namin ito at maibahagi din naman sa iba. Sa aming patuloy na pananalangin, narito ang aming mga prayer request ng kapatiran. Patuloy na kagalingan pa rin kina Sister Abel Hermino, kay Brother Ramon Hernandez, kay Nanay Juning Alpinto, at kay Tatay Divino Alabanza. Kaya din, dalangin namin patuloy si Gerald na anak ni Sister Melissa Gamboa. Sa kanyang trabaho, siya po inyong samahan. Gaya naman si Sister Estrella Joy Irilia sa kanyang trabaho sa malayo. Samahan niyo rin po siya, o dakilan Diyos. Naway magkaroon na siya ng permanent visa doon. At ito ay makatulong sa kanya, sa kanyang malaging residente doon. Dalangin din po namin patuloy ang Harvest 2025. Nawa ang lahat ay makisangkot, makiisa. Kailangan po namin ng unity, sa pamagitan po ninyo kami magtatagumpay. Hindi naman si Ma'am Karin, si Pastor Nelvin, patuloy namin sinasama sa panalangin sa kanilang bagong teritoryo, sa kanilang bagong nasasakupan. Samahan niyo po sila pagkat kailangan po nila ang kanyang suporta at gabay doon sa kanilang bagong destinasyon. Sa pagpapatuloy namin panalangin, narito po ang aming mga prayer request. Ang mga kapatiran na nakikinig ngayon, sama-sama kaming nananalangin. May mga laman po ang aming puso at isipan sa may mga pangalan kami ibinulong para sa aming personal prayers. Nais namin ilapit sa inyo. Inyo po itong dinggin at pagkaloob sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan. Alam po namin ang alam nyo pinakamabuti para sa amin, para sa kanila na aming mga ibinulong sa inyo. At nawa, makasama namin sila sa paghahanda sa nalalapit ninyong pagdating. Dalangin din po namin ang sambayan ni Sister Nympha Rivera kasama ng Tabacao Church. Kaya din ang pasalamat sa birthday celebrants na si Brother Manny Balpito. Patuloy na gamitin niyo po siya, o dakilan Diyos, sa pagpapalaganap na yung gawain. Samahan ng kanyang buong pamilya sa paghahanda, paghihintay sa nalapit yung pagdating. Gamitin niyo po siya, o dakilan Diyos, na sa lahat ng mga kanyang may tutulong, talento, ang kanyang oras, ang kanyang resources na inyo ibinigay sa kanya ay magamit sa pananampalataya. At salamat sa mga tao na nagdaan na sa inyong inangatan, sinamahan, pinagpala, at higit sa lahat ay binild niyo po siya sa magiging tapat po sa inyo. At nawa sa kanya mga araw na mga darating, linggo, buwan at mga taon, patuloy na pagpapalang ang kanyang maranasan na nagmumula po sa inyo, pagpapala ng karunungan,
pagpapala ng kalusugan, pagpapala ng banal na espiritu, makamtan niya mga bunga ng Holy Spirit at siya ay maibahagi din naman sa iba. Dalagi din po namin ang sambayan ni Ate Revi kasama ng San Leonardo Church, ang mga bagong binyagan lalong higit na patuloy na maging matatag sa pananampalataya na kanilang tinanggap at patuloy na sila ay maging prepared sa lahat ng mga pagsubok na darating sa kanilang buhay. Dalangin din po namin si Sister Sweetie kasama na Sister Hannah at ang kanyang buong pamilya. Ang sambayan din ni Ate Mitch kasama na yung kanyang may bahay na nasa malayo nagtatrabaho, yung kanyang anak na si Neta nagtatrabaho sa malayo at ang kanyang mga anak na kasama. Pagpalain niyo po sila o dakilan niyo sa kanilang mga pangailangan, kayo po nagpo-provide at patuloy na nagpo-provide. Dalangin din po namin ang sambayan ni Ma'am Femi kasama ng buong guys, teachers, pupils, and student. Patuloy na magpapala ang aming maranasan. Dalangin din po namin ang sambayan ni Ate Sally Sanchez, ang patuloy na kalusugan ng kanyang maranasan. Patuloy din naman na siya ay maging matatag sa pananampalataya kasama ng kanyang buong pamilya. Gayon din yung kanyang asawa na nais niya makasama sa pagsamba sa pananampalataya niya pong dinggin ang aming panalangin. Gayon din si Sister Helen de la Cruz Malyari ang kanyang buong sambayan. At gayon din naman si Doc Partita, aming dinadalangin po sa inyo, dakilan Diyos. Una-una ang kanyang kalusugan ay patuloy niya pong palaguin ang kanyang kalusugan, ang kanyang patuloy na ministry, music ministry na nakatutulong sa iba, mga churches sa kapatiran, at gayon din ang kanyang buong pamilya. May mga pagsubok din po sila pinagdadaanan o dakilan Diyos. Tingin niyo po ang kanilang mga panalangin ayon sa inyong kalooban. Gayon din namin sinasama sa panalangin ng sambayan ni Nanay Pina Rico Hermoso, kanilang kalusugan mag-asawa at ng buong pamilya, aming panalangin. At gayon din ang sambayan ni Ate Sally Sanchez, Sister Evelyn Sabat, ang sambayan din ni Kuya Melchor Canlas, ang sambayan ni Sister Josephine Mercado, ang sambayan ni Ate Flor kasama na Kuya Sani, at kanilang dalawang anak, si Joy at si nakalimutan ko yung isa. Okay, ang sambayan ng buong pamilya na ito ay sama namin sa panalangin at patuloy namin sinasama sa panalangin ng iba pang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Si Sister Emelinda, nagpapasalamat siya o dakilan Diyos dahil sa kanyang natanggap na pagpapala at biyaya kasama niya ang kanyang asawa sa pananambahan, sumusuporta sa kanyang pananampalataya at siya ay maging masaya. Kaya lang mayroon pa siyang kahilingan, yung kanyang dalawang anak na malayo ay sama namin sa panalangin at patuloy na inyong pagpapalang kanilang maranasan. Salamat po Ama sa pagtinig sa aming panalangin. Ang lahat na ito ay aming nahiling sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po? Ayun, si Brother Roy Erilla. Ano ba yan? Nakalimutan ko, ano? Sorry po, Ate Flor. Roy Joy nga pala itong dalawa. Bakit ba ako yung nakalimot, ano? Si Roy Joy. Ayan, si Roy Joy ay aking mga kababata. Ano po? Mas matanda ako sa kanila, kaya ayan, si Roy po yun. Nanirisa yung anak. Si Roy. So, ayan. Ako ay grade 4. Silang dalawa ay grade 1. Grade 2 yata yung si Joy nung panahon na kami elementary. Kaya maliliit pa sila noon, ano. At member sila ng Gapan dati. Sila Kuya Sani, sa Ate Flor. So ayan, salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa pakikinig. Alam ko kayo na bless about umaga kasama natin ng Panginoon sa umaga nito. Nawa sa maghapon nito, bawas-bawasan natin ang galit. Huwag bawal mainis. Dapat ay puro love lang, ano. Sabi ko nga, at simula nung ako'y umattend ng devotional na ito, unti-unti ako'y nababago, ano po. Kaya yan, ano, alam ko kayo rin, ano. So ayan, happy God first morning po sa lahat. Ang oras 5:55 na umaga, unti-unti naliliwanag, maya-maya kaunti. At bukas po muli mga kapatid. Happy midweek po sa ating lahat. I hear the voice
His love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided